Ayan. So, tinatry kong i-pollinate yung astro dito. So, abangan nyo yung mga blooming serye ko kasi lahat sila is nag-bloom na. So, yung mga astro natin, ayan, nag-bloom na sila. And happily na, ayan, sabay-sabay sila nag-bloom, pati yung aking mga Mirio. So, abangan nyo sa April 1 yung unboxing ng aking mga Mirio, yung mga malalaki kong Mirio, saan ko nabili yan. And, ayun, yung aking blooming serye, abangan nyo nga kasi ang dami kong pinollinate. Yan nga lang yung iba, nilipad ng hangin. So, hindi ako nagtagumpay. Anyway, hopefully this one is magtagumpay ako. So, ayun, hello. Ayan, happy Sunday, happy Easter Sunday po. And abangan nyo yung mga blooming serye natin. Actually, halos all of them nabubloom na. And nag-i-start na sila talagang mag-flower buds, pati yung iba kong mga gymno. So, hopefully napanood nyo yung pollination ko ng gymnocalycium kasi magkaiba sila ng pagpo-pollinate sa astro at saka sa gymno. Sa gymno medyo mahirap kasi yun nga, kailangan mo talagang gumamit ng blade. Ayun, so kung sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo po yan. And ayun, ano pa ba? So, yung ating mga yung ating mga organic, ayan na, shinare ko na yung pesticide at saka insecticide and fertilizer. So, effective siya actually, di ba? Nagluluto ka lang, isave mo yung balat ng bawang at saka ng sibuyas, tapos ibabad mo lang sa water, tapos ipandilig mo na. Fertilizer na, insecticide pa, di ba bongga? Ayan, so hello beautiful, happy Easter Sunday, ayan. And of course, isang masaya at magandang araw sa ating lahat. Ayan. So, hello beautiful. Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And I'm inviting you to like and subscribe to my channel. And please hit the notification bell for more updates on my videos. Ayan. So, nagbo-bloom na nga po sila. Andito pa yung dalawa. And, yes, magpo-pollinate ako. So, hinihintay ko lang bumuka yung pinaka stigma ng mga astro. Ayan. So, today, ang vlog natin is yung mga pamahiin ng mga succulent. Ano ba yung mga iyan? Totoo ba talaga? Ayan, yung mga do's and don'ts. Ano kaya yung ginagawa mo na yan, diba? Mali kaya yan. So, yung mga i-relate ko lang po is through my experience. So, I know, hindi po tayo pare-pares ng experience. If hindi ka agree sa akin, okay lang naman din. Huwag ka na kumontra. Baka meron kang violent reaction, ganyan. So, just comment your thoughts below on the comment section. And yes, happy lang tayo dito mga besh. Ayan. So, hello sa mga succulent addicts, sa mga succulent lowlands, sa mga obsessed sa mga succulent. Tara, parihap na tayo mga besh. Sino sasama dyan? Ayan. So, magsha-shoutout din po ako. Dahil alam ko para sa iba nakaka-happy yung sina-shoutout sila. So, let's go. Akin na ba yung aking wait. Ayan, so andito yung mga astro ko iba. Nakakatuwa kasi yung isang shade ko is magpa-flower na din. So, ayun. So, let's go. Mag-shoutout na tayo. So, yung health awareness natin is sa susunod na lang po. Next week na lang tayo mag-health awareness. So, shoutout muna tayo. Ang una kong isa-shoutout, syempre, si Atarina Succulent Garden. Garden Break Time with Rina. Ayan. Hello, Atarina, ang ating kababayan. Pero she's from, ngayon, nasa, California. Ayan. So, ayan, ang gaganda din ng mga collection ni ate. Please do subscribe and nood din kayo sa mga vlog ni ate kasi ang gaganda ng mga succulent niya. Ayan. And then, Natural Roots. Thank you so much, my bestie, for supporting my vlog every day and of course, giving it back to you. Thank you for your warm support. Heart. Succulent Garden. Hello, Ma'am Grace. Sir Primitive, thank you so much. Ayan. Hashtag Garden Helper. Word Club Nature.
Yung iba alam, feeling ko kabisado ko iba. Know with me. Ayan. Words more green. So, sana mas maraming green ang ating world, di ba? Big Tomato, grow with Lynn. Hello, sis. Ayan. Ate Joyce Garden. Big Tomato. Ma'am Elsie Flora. Hello, Ate Elsie. Ayan. Mami Lay. Hello, Mami Lay. Gardening with Elvika. Surya Garden Vlog. Sino pa? Succulent Daily PH. Hello, sis. And James Plant Collection and Potted Sunshine. Please do support din po ang kanilang channel. So, mapasinag ng araw niyo. And then, sino pa bang hindi ko nabanggit? Kasi wala ako talagang list. Nawala yung list ko. Sino pa ba? So, old list lang po. So, pinili ka na lang din yung mga minimension ko kasi nahihirapan na din ako magsalita. Sa dami din. So, anyway. So, sa ating mga commenters, likers, meron po akong FB page. It's Everything Nice at Mitch. Diyan po ako madalas nag-upload ng mga anik-anik, kung anong ginagawa ko, kung anong kaganapan. Ayan. So, diyan po ako nagpo-post. And thank you po sa mga nagsusupport ng Everything Nice at Mitch. Thank you so much. Ayan. And sa mga hindi nag-skip ads, thank you so much. Diba? Kayo Antonina the best. Ayan. Sa kasamang paalad, wala pa akong sinusweldo dito sa YT kasi ganun talaga siya kahirap gawin kasi yun nga, pang lang talaga siya, pang mga artista lang talaga, yun talagang kakilala na. So, ayun. Pero lover lang, bilang nandito naman na din tayo, edi push-push lang, diba? Ayan, so, una natin isa-shout out. Sino ba kung ang hindi ko na iuuna? Ayan, so, ayan. Si Ma'am Lourdes Areza, thank you so much sa support po sa aking mga ina-upload. Thank you so much. And, thanks din sa pag-sharing nyo ng inyong gym localization. Ang ganda, I love it. Thank you so much, Ma'am Lourdes Areza. Ayan. Sis Arlene po daw, thank you din sa araw-araw na panonood na sa aking vlog. Sana hindi ka nagsasawa, ayan. At kayo din, o diba? Sis Cloud Bautista, thank you sa warm support mo din. And, bumili ka na ulit ng aso, ayan. So, nagpaplano akong bumili ng aso, kaya hindi na ako masyado nagmamine. So, gusto lang namin yung maliit. Ganun. Gusto lang namin yung cutie-cutie para hindi malakas kumain. Ayun. So, ayun. Abangan nyo yan kung kailan. Ewan ko kung kailan. Pero, meron pa rin naman ako namamay ng mga plans. Ayan. Ma'am Babylin Bautista tuloy. Ma'am Babylin Nazarita. Ayan. Hello po, Ma'am Babylin. Thank you din sa iyong support sa aking channel. Ma'am Nancy Balusi, maraming salamat. Luisa Abejo, thank you din po. Marvic Bagwal, thank you so much. Baby MGB Cora Santos, Susan Cabiliada, Gladys Babuhin, hello sis. Ayan. Sir Gerald Maon, thank you so much. Sir Randy Suarez, thank you so much din sa lagi mong pag-support at hindi ka nagsasawa mag-heart-heart sa mga posts ko at kung anik-anik ba. Ayan. Sir Nikki, Flor Desvenyosa, thank you so much. Prima Lani, maraming salamat. Aura Basha, Chogas Lili, Yana, Alma Campomares, Catherine, Joy, SB. Sino pa? So, ayun. Meron pa ba ako nakalimutan? Sino pa ba? So, ayan. Sino pa ba? Ito, si Sir Kunyang Garden. Thank you din po sa pag-support nyo sa aking channel. Sino pa? So, yun. Sila. Sila lang naman. Ayan. So, ayan. Dels Vlog. Ayan. Hello. Hello, Ma'am Dels. Ayan. Please support din sa kanyang channel. Si Ma'am Dels ay mga succulent din ang kanyang mga binablog. In fairness, maganda yung kanyang mga succulent. And si Toot. Ayun. Hello, Toot. Thank you din sa support mo sa aking channel. Sa FB. Saan ba sa FB? Okay.
Si Ma'am Maura Lulu, Diyos ko, baka magtampo naman yung iba, diba? Pag hindi sila na, na i-shout out. So, yun lang, sila din naman. So, ayun, thank you again sa support niyo sa aking channel. And, tinitingnan ko tong ko, ang dami na namang pops, tapos malaki na yung iba. Dito sa grafted. So, nahayaan ko na lang sila dyan. Ayan. So, meron ako dito, pink diamond. Ito. Ang laki nung nasa ilalim. So, dati, inano ko na to. Kinuha ko na yung mga baby kasi parang punong-puno na siya, hindi na siya makahinga. Eh, ayan. Lumaki na siya. Dati, maliit lang to. So, ngayon, malaki na siya. Pakita natin, guys. Laki na niya. Wala pa silang toppings pala. Hindi ko na maasikaso kabisihan. Ayan. Ayan o. Laki na nasa ilalim. So, dati, maliit lang si mother. Ngayon, lumaki na siya. Nakahinga kasi. So, kaya ginagraph yung mga cactus because they give more babies at mas mabilis silang lumaki. Para sa mga hindi nakakaalam, sa mga new viewers. Ayan. Ayan. So, saan naman kayo nag-expect ng inyong mahal na araw? Ako, nag-work lang para double pay, diba? Tapos, yun lang, nag-repat. Kahapon, nag-repat ako ng mga cactus. So, abangan niyo yung mga new collection ko ng cactus. Sa cactus kasi, kahit maarawan maghapon, hindi ka mapraning. Carry lang kaya nila. Yung mga succulent, mga gymno, astro, nasusunog. So, may mga nasunog ako na astro, tsaka gymno, ayun. So, anyway, push-push lang. Ayan. So, sa success kailangan, and sa gymno and astro, pag nilaban nyo sa araw, make sure na hydrated much sila. Kasi, pagka hindi, yun nga, madidehydrate at masusunog. So, kailangan, well-hydrated sila. So, ayan, let's go sa mga pamahiin sa mga succulent. Ayan. So, ano-ano ba yung mga pamahiin na yan? So, they say na hindi kailangan ng succulent ng water. Totoo ba? So, syempre, halaman yan, kailangan pa rin yan ng tubig. So, sa pagtutubig, syempre, depende sa assessment mo. Ano to? Ayan. Akala ko may millibugs. So, ano pa? Ngayong summer, ayan, sinasabi nila na ako, madalas na ako magtubig kasi may init. So, ikaw naman din, dahil sabi nga nila, maniniwala ka na kailangan na nga din nilang tubigan. Pero, para sa akin, depende pa rin sa assessment mo. Baka mamaya, katutubig mo lang tapos, mainit, nagdidilig sila makapagdilig nga ulit. Baka ganyan ka naman din, di ba? Minsan mga praning tayo. Hindi. Pag mga sacks, nakakapraning din kasi talaga. So, ngayon, mainit nga and kailangan i-assess mo pa rin yung saxes mo. Dahil baka mamaya, tawag dito, nag-rot, ground rot, ganyan. So, ang special kasi talaga sa mga succulent is meron silang, they can store water on the stem and leaves. O, diba? Kagaya nito, ang dami na niyang mga dry leaves. So, definitely, kailangan niyang tubigan. So, I see yung mga babies. Ayan. So, nakakita din ako ng millibugs. Bubusan ko lang ito ng binabad ko na na sibuyas, tsaka balat ng bawang. Mga ilang days, siguro mga 2 days, aalis na si mga dyan. Mas matapang yung pinagbabara niya is mas okay kasi ayaw yun ng mga insect. Ayaw nila yung amoy ng garlic and sibuyas. Ayan. So, ano pa? So, kapag maaraw is wag muna kayong magtubig. Kung malala ka babad sa araw, tapos pidiligan mo, magiging marupok yung stem nila. Natusok ako. Magiging marupok yung kanilang stem at makikita mo na lang, brittle na siya, para na siyang nasunog, na parang natuyot, na parang nag-rot. Ganun yung itsura niya. So, excuse me po. So, better be na depende sa assessment mo kung kailangan ba talagang tubigan ng mga sako. So, oo, mainit, pero mukhang okay pa naman. Wala naman ako nakikita na dry leaves, so carry lang. Diba? Ayan. Ito, parang sumongo.
okay lang, carry pa. Hindi pa kailangan ng tubig. So, kapag marami ng mga dry leaves ang iyong success, hindi ka nagkakamali sa iniisip mo, oo, tubigan mo na. Ayan. So, baka maubos ang leaves ng iyong succulent. Ano pa? Eto, bawal hawakan daw yung succulent. Totoo ba? Totoo naman kasi yung parina ng succulent or yung epicurial wax dyan na nagpo-protect sa ating mga natutusok na naman ako. Wait lang. Ito ka nga. Tingnan. So, yung mga epicurial wax sa ating mga success is pag tinouch mo nga kasi, mabubura. So, ano ba kasi yung epicurial wax or parina? So, yan po ang nagpo-protect sa ating mga succulent laban sa araw sa mga hindi nakakaalam. Sa ulan din. Kaya pag nagtubig ka dyan, tumatalsik pabalik sa'yo. Ayan, may langaw. Bakit naman ako nilalangaw? Naligo naman ako, friend. Ayan. So, ano pa? Epicurial wax. So, ano yan? Basta sunscreen, raincoat din nila yan. Magbibigay din ng kulay. So, kapag yung succulent wala na siyang parina, diba, ang pangit niyang tingnan. Hindi rin lumalabas yung kulay. So, kapag din everyday sun exposure ang iyong succulent, nalalesen yung parina kasi syempre, naaarawan nababawasan sila. Kaya pansinin nyo, yung mga binibili nyo success, malalaki pero ang ganda, ang kapal ng parina because hindi sila ganun direct sunlight and meron silang protection. So, mabongga ang mga may greenhouse dyan at saka ayan, ano pa ba? Yun, yung mga may greenhouse. Kaya, pansin nyo, ang kakapal ng parina ng mga success nila kasi nga, well protected by the UV plastic or yung bubong na may parang yung white, yung ganon, yung mga ginagamit sa iba. So, ganon siya. So, kapag directly sunlight yan, araw-araw, na arawan, nababawasan yung parina. Ayun. Oh, kaya pala wala nang parina sa akin. Kaya pala nabawasan ng parina sa akin kasi, yun nga, naka-direct sa sunlight. So, yun lang yung pansin ko, ha. Ayun. So, ano pa? Once a week magdidilig. Oo din, once a week magdidilig. Pero may mga succulent kasi na hindi talaga matubig, like the Agaboides lipstick. Hindi sila matubig, and subukan mong tubig-tubigan yan, mamamatay yan. Tsaka ayaw din nila ng direct sunlight, kailangan morning sunlight lang, mga 2 hours lang. So, siguro sanayan lang din. And, di ba kasi yung pagka bumili ka ng halaman sa Baguio, sasabihin ng seller, pag tinanong mo, ano po ba yung alaga dyan? Once a week lang po idilig. Ganun once a week lang po idilig. Ayan. So, syempre, ikaw maniniwala ka. Once a week in dilig. Tapos, yung dilig mo, isang tabo. Tapos, ganito lang kalaki yung pot. Tapos, hindi pa drainable yung soil mo. Syempre, kung every 1 week, isang tabo ka magdilig, maalam ang iyong succulent, diba? Ayan, so ano pa? Diba, doon sa mga may greenhouse, yung mga binibilhan natin online, shower yan. Pero minsan, pag ikaw nag-shower sa succulent mo, namamatay, diba? So, kasi, baka pag nag-shower ka, tutok na tutok. Diba, usually pag shower, is, hindi naman lahat ng tubig is tumatama dito. Shower lang na ganun, dadaanan lang. O di konti lang naman yung tubig na nailalagay sa kanila. Kaya sinasabi nila, once a week. Pero ikaw naman, succulent mo, 3 lang. Tapos nag-shower kang ganyan. Tapos tinutok mo ang ganyan. Bongga ka, friend. Yan yung mga natutunan ko, Nung bago-bago pa lang ako sa succulent, 3 years ago na. Yung pag napupunta talaga kami ng Baguio, bibili ka. Tapos after a year, pupunta. Every year kasi kami napupunta. So, ganon. So, nung bata pa nga lang kami, mga kapatid ko nga bumibili ng succulent, sila talaga hindi nila nabubuhay. Kaya na-curious din ako, kaya nakahiligan ko din yung mga succulent. So, ayun kung sinasabi niya yung seller mo, once a week sila nagdilig, tapos shower, kasi hindi siya totally lahat ng water is napupunta dito. Minimal lang. Diba? Ganun.
So, kung ikaw, yun nga, yung ginagawa ko, moist lang, yun, pwede yun. Yung saktong hindi aabot sa pinaka-ugat, minsan, konti lang talaga. Para lang hindi sila uhaw na uhaw, diba? So, yun din, maganda, know your succulent. Baka matubig to, yung mga curly set ko, ilang araw ko lang hindi tunumbigan, ang dami na namang dry leaves. So, kailangan moist. Ang payo ko sa inyo, kung gusto niyo ng curly set, loam soil. Tapos, i-moist nyo every 2 days. Ayan. So, ano pa? Ayan, soak method. So, yung soak method, feeling ko lang siya, pang mga expert lang. Kasi minsan, pag sinok method mo, ng the whole day, may mga succulent tayo na na sobrang payat ng leaves. Kasi, hindi mo na nga ganun tinutubigan. So, yung iba ang gagawin, isusok method, overnight. Tapos, minsan, siya tricky din kasi yung soak method. So, yung iba, kapag yung tubig niya is nandito na sa top, is inaalis na. So, ako, na-try ko, may magandang part, may iba is namatay. So, mas okay pa rin sa akin yung i-moist tapos water. Ay, mga haworthia, matubig yan. Ano pa bang matutubig? Yung mga sanga-sanga lang, yan, laps water yan. Pero, yung mga, mga si Dom George, ayaw na matubig. Ayan. So, ano pa? Tinkerbell. Ayan. Ako, takaw niya sa tubig, si Tinkerbell. Magugulat ka naman tubig ka ng tubig, laging may dry leaves. Gusto yata 2 times a day tinutubigan. Mga ganyan. So, again, pag nagdidilig kayo, lagi ko itong sinasabi, consider nyo yung environment nyo. Baka mamaya mahangin. So, syempre, pag nagdilig ka mahangin, sisipsipin yan ng hangin. Tapos magtataka ka, kakadilig ko lang, nag-dry leaves na naman. Ayan. Diba? So, ano pa? Tingnan kayo mga succulent ko. So, ngayon, uso ang may sunog ang succulent. So, kung may sunog ang succulent mo, huwag mong ikahaya, ipaglaban mo yan. Pinaghirapan mo yan Pinaghirapan ng succulent yan ang magkaroon ng sunburn maghapon. Bakit? Nasa arawan nga, diba? Ayan. So, ayun. Ano pa? So, kapag piniplex naman maalam. Totoo din. Kaya hindi ako nagpiplex Charot. Yan, totoo din, merong kapag pinlex mo, namamaalam talaga. Ewan ko ba? Ayan, so, wag niyo pong usugin ng aking mga succulent piece, charot. Ayan, so, para usog sa pagpiplex ng ating mga succulents. Ayan, so this is Old Man. So, abangan niyo yung unboxing niya. At si, nakikita ba to? Ay, hindi. At si Lactea. Ayan. So, sana ma-stress na para mamula. Ayan. And then next, ano pa bang ninote ko dito? Full sun. Ayan. So, dapat daw hindi pinapaarawan yung succulent. Mga tomentosa pwede. Haworthia pwede. Mga cactus pwede. Pero yung succulent, pag hindi mo pinaarawan, pumapangit yung laki niya. Nagiging leggy, nag-iiba yung shape. Kasi nahabol nila yung araw kaya sila nagiging leggy. So, kailangan may araw pa rin talaga. And iba pa rin yung ganda nila kapag naka-araw and naka-rain or shine. Diba? So, ano pa? Ayan. Lagyan ng fertilizer in December kasi growing season. So, yan yung mga, diba? Yan yung mga sinasabi nila So, hindi lahat kasi ng succulent, growing season ng winter. Yung growing season talaga nila is summer. So, sa summer tayo maglalagay ng fertilizer. Pero, hindi lahat is growing season ng summer. Hindi lahat growing season ng winter. So, depende. Si Lola, nung mga December, hindi siya ganun ka-okay kasi I think hindi niya growing season. Pero ngayon, kahit na hindi naman nasa arawan yung kanyang lugar, is nai-stress siya. Kahit na hindi nasa arawan. So, ngayon, yung growing season, dun yung mapapansin ko yung growing season nila. Diba? So, isearch nyo din kung growing season. Kasi baka mamaya, growing season, maglalagay ka ng fertilizer, hindi nga growing season, mas papatayin nyo yung saxis. Ayan. So, alcohol. Ayan.
Pag may fungus, mag-spray ka ng alcohol. Ayan. So, yan yung mga ginagawa ng iba. So, it's wrong. Yung alcohol, pwede natin gamitin sa mga insects kasi nangihilo sila sa amoy ng alcohol. Mealybugs, pwede. Pero wag mong gagawin na mag-spray ng alcohol na trick ang araw. Pati neem oil, wag mong gagawin dahil masusunog ang succulent mo. Kailangan, pag gumamit ka ng alcohol, hindi nakatapat sa araw. Pati neem oil, hindi rin nakatapat sa araw. So, sa alcohol, gagamitin mo yan sa mga insects para umalis. Ayan, mealybugs, sprayan mo yan. Matay yung mealybugs. Pag nag-brown yung mealybugs, kaka-spray mo na alcohol, patay na. Pero kung nag-spray ka, hindi pa siya nag-brown, buhay pa yun at white pa. Ano pa? Ayun, so kapag nag-fungus, mas mainam gumamit na lang kayo ng, usually yung ginagamit kasi sa success is Typhane. So, yung iba tango. Ayun. Indoor. Pwede daw i-indoor. Tapos lagay daw sa kwarto. Yung succulent. Ayan. So, meron kaming ka-work ganyan. Ang nagregalo daw kasi sa kanya ng succulent. Tapos, nilagay daw niya sa kwarto. Tapos, nagulat daw siya namatay. Ayun. So, nagulat siya. So, sabi ko, talagang mamamatay yung succulent. Kasi gusto niyan araw. Gusto niyan ang maaraw. Kasi wag daw ipaaraw. Tapos, wag daw didiligan. Yung mga ganun kasi yung mga common na alam sa mga success. So, kailangan, natatawa niya lang din ako. Kailangan may araw kasi succulent loves sun. Yung mga halaman love sun. Pero yung iba hindi, di ba? So, yun nga. Yung iba sa window, pwede indoor sa window na may araw. Pero yung tipong gagawin yung display, bumili ka na lang ng plastic para di mamatay. Ayan. Yung kaibigan mo ang plastic, ayun, bilhin mo. Ayun, gawin mo design sa bahay mo, di ba? Charot. Ayan. So, ano pa? Ito, pag nag-search kayo kay Google, lagi niyang sinasabi. Kay BFF Google, ano nang sinasabi? Water when the soil is fully dry. Ayan. Walang ano eh. Puro ganun eh. Konti yung nagsasabi na once a week, after 14 days, mga ganun. Tapos pag daw indoor, kailangan 0.8 ounce. Ganon. So, totoo naman din pagka indoor, hindi nyo kailangan diligan ng diligan kasi hindi nga naaarawan. So, totoo yun na magdilig ka kapag super dry na yung soil. So, di ba kasi sinasabi nga kasi every week lang ako magdilig eh. Mga ganun. Pero ang totoo, based sa assessment mo palagi, always think before you dilig. Assess mo muna yung success mo. Lalo na yung stem. Minsan, akala mo okay lang pero nag-rot na pala yung stem. Pag nalagas din, ayan, nasobrahan ka na sa pagtutubig. Ayan. So ako ganyan, masyadong natuwa sa pagtutubig. Naglagas yung Chloe at saka yung pink foot. Pero nakapag-save naman ako. Abangan nyo yan sa mga vlog ko. Ayan. Tsaka yung mga succulent care tips. Ayan. Dahil sabi nila, tinatago ko dahil succulent. Hindi naman. So, eto pa. Huwag niyong binababy yung mga succulent kasi the more mo binaby yan, the more niya mag-i-inarts. Totoo yun. Kaya dapat hindi mo sila pinapansin. Titingnan mo lang ganyan, tapos wala na, mga ganon. Dadaanan mo lang, okay, mga ganon. Kasi pag the more na binaby mo yan, nag-i-inart sila. Kapag hindi mo pinansin yan, magugulat ka na, nag-grow, bongga, mga ganon. So, ayun na huwag yung ibe-baby. At saka, ala pala. Ayan, so next, do's and don'ts. Ito na tayo sa do's and don'ts. Ginagawa mo kaya ito? So, first, sa sunlight. So, do's, gusto na mga succulent ng araw, kagaya ng sinabi ko kanina. Don'ts, wag mo sunugin naman. So, direct sunlight, kunwari, hindi naman sana ito sa arawan, tapos pinaaraw mo, masusunog siya. So, ang training din kasi sa success, di ba, pagka kakatanim mo lang, is after a week, after 2 weeks yung sinasabi, is kailangan, gusto mo masanay sa araw yung succulent mo. Parang yung iba dito, sinanay ko na sa araw is, kunwari bukas, 1 hour mo lang i-expose.
Pangalawang araw, 2 hours mo i-expose. Pangatlong araw, 3 hours mo i-expose hanggang sa masanay sila. So, pakonti-konti. Huwag mong biglayin. Ayan. So, pa? Ayan. Potting mix. Ayan. So, potting mix. So, alam niyo na to, kailangan mayroong inorganic material. So, samahan niyo ng perlite, or pumice stone, lava rock, kung anong gusto niyo. So, kailangan drainable talaga. Lalo na dito sa lowland. Ayan. So, ano yung don't? So, yung sinasabi na regular potting mix, huwag yung gamitin. Pero yung iba naman kasi, ganun lang naman yung gamit sa Benguet, ganun lang. Siguro kasi din, may kinalaman din yung weather talaga nila. So, ayun. Ayan. Sa repotting, ayan. So, sa repotting, anong dose? Kailangan sakto lang. Huwag masyadong malalim, huwag masyadong mababaw. Pag mababaw, mahangin, tinatanga yung saxis mo. Pag malalim naman masyado, pag nagdilig ka, at matanggal yung tubig dun sa lupa, magrarat na yung iyong succulent. So, kailangan saktuhan lang. Ayan. So, ayun yung do's and don'ts. Ayan. And then next, sa watering. So, sa watering and do's, so, yun. Depende sa assessment mo. Kung fully dry na, diligan mo na fresh. At saka kung marami na talagang dry leaves, hindi ka nagkakamali, kailangan mo talaga ng tubig. Nakakapraning kasi talaga minsan. Minsan pa rin yung kakadilig mo lang, tapos parang undry na agad ng soil, tapos magdidilig ka na naman. So, baka naman din kasi masyadong drainable ang soil mo. Diba? Ayan. So, sa watering, we can use our finger. Ayan. So, 3 inch. Kailangan 3 inch. Ikaganyan mo. Paano kung 100 ang succulent mo? Kung 1,000 ang succulent mo, igaganon-ganon mo ba yung kamay mo? O yung iba, stick. Diba? Igaganon mo ba yung sa 1,000 mong halaman? Igaganon mo ba yung stick? So, syempre, another way, kapag magaan, so, wala nang talagang wala, dry na siya. Kapag mabigat, may tubig pa yan, nasa ilalim. So, ayun, assessment na lang din, and tingnan mo kung kailan ka ba huling nagtubig. Ayan, kung maaraw at kung maulan. Minsan nagtubig ka tapos umulan pala ng 5 araw. Good luck. Ayan. So, ano pa? So, kapag malamig din, ayun, less water tayo kasi syempre malamig na. Kumukuha din sila ng water dyan. And sinasabi nila na huwag natutubig sa gabi. Kasi daw, nagkakasakit din yung halaman. So, sinabi din yun ng jowa ko. Sabi niya, ba't sa gabi daw ako nang tutubig? Nagkakasakit daw yung halaman. Sabi ko, taray naman ka ako. So, ang explanation doon, kapag kasi gabi na, tapos usually, lower yung temperature, malamig, is doon, magmo-moist. Yun yung explanation, magmo-moist, tapos magpupupus. So, ganun pala siya. So, kaya sinasabi nila magkakasakit. So, paano kung naman, kung busy ka naman talaga, diba? So, pwede magtubig ka, kontian mo lang sa gabi. Ayun. So, ganun lang. Okay, so ano pa? Fertilizer. Ayan. So, sinabi ko na kanina mag-fertilizer during the growing season. Ano pa ang don't sa fertilizer? Kung nasobrahan ka sa fertilizer, masusunog ang succulent mo at labyan ng insect. So, gustong-gusto yan ng insects, yung mga pataba. And, ano pa? Yun, kapag gumamit kayo ng Carabao's manure sa inyong succulent, kontian nyo lang every 6 months lang. Kasi kapag naglagay kayo ng Carabao's manure na sobrahan kayo, masyado pong malakas yung Carabao's manure. Masusunog ang inyong succulent, mag-iiba yung shape, hindi na siya magiging compact. Ayun. So, paano malalaman kung nasusunog na yung succulent mo dahil sa fertilizer? May apoy ba yan? Nagbaburn ba yan? Nag-dark brown ba yan? So, ang itsura po ng na-burn na succulent dahil sa fertilizer is yellow. Nagdidilaw yung leaves. Magtataka ka, ba't nagdidilaw yung leaves? Hindi ko naman madalas diligan. Nasobrahan ka na sa fertilizer. Ayun. So, ano pa? Pruning and removing leaves. So, totoo na kapag nag-prune tayo is way of
propagating our succulent. And yun lang, yung iba kasi namamatay kaya nakakatakot din talagang magputol-putol. So, ayun, nasa sa iyo kung magpuprune ka. Pero removing the dry leaves, oo, kasi favorite yan ng insect at binabahayan nila yan. Pero pag minsan, pag nag-remove ka ng mga leaves, ang dami nilang babies. Pag matagal mo hindi na-remove ng leaves, ang dami nilang babies. Parang mas lumilitaw sila pag ganun. Pero better be, i-remove na natin kasi yun nga, para iwas na sa insect. Ayan. So, plant rotation. Timely. So, kailangan niro-rotate mo ang iyong succulent. Kahit grafted niro-rotate mo sila para hindi sila bumabaliko-baliko. Kasi, maintenance na bumabaliko sila is hinahabol nila yung araw So, iikot mo siya. I-rotate mo ng iikot. Ayun. And then last, ayun. Lagi ko pa dito. Repot with a heart. So, totoo naman, kailangan pa nag-repot tayo is with a heart kasi syempre, sa pagre-repot mo, dyan nakasalalay ang buhay ng iyong mga plants. Baka mamaya is sobrang babaw or sobrang lalim. So, kailangan sapat lang and kailangan kung ano ba kailangan ng iyong success is gawin mo. Kung kailangan ng fertilizer, kailangan drainable, diba? So, ayun, repot with a heart. So, dyan na po nagtatapos ang ating vlog today ng ating topic. So, magpa-flex pa tayo ng collection. Huwag muna kayong aalis at lilipat ng channel. So, I hope mag-enjoy kayo sa aking collection, sa pagpa-flex ng aking collection. So, ayun, thank you. If nagustuhan niyo po ang ating vlog today at meron kayong natutunan, please don't forget to hit the like and mag-subscribe sa mga hindi pa po. Ayan. So, see you again sa susunod na Sunday. So, every Sunday is we have a shout out Sunday. Pwedeng 12, pwedeng 7 p.m. So, depende. Depende sa kaganapan. Ayan. So, this is your nurse Pandito saying, God bless po at laging mag-ingat. Huwag muna kayo nilipat dahil magpe-flex pa tayo ng mga succulent and relaxing view dito sa aming garden.
Ayan. So, alam nyo, yung segment ko na Shout Out Sunday, yung segment ko na yan is, dyan ko talaga naaalala na kailangan kong mag-full water. Kasi ito talaga yung araw na natitignan ko sila right after the vlog is, dyan ako nagkukot-kot, tapos dyan ko ini-inspect kung meron silang mga anik-anik. So, ito talaga yon every Sunday. So, yun, full water day ko siya. Kailangan talaga, hindi lang yung moist, kailangan umaapaw at saka natutubigan mo talaga yung mga gym, no? Para mas, mapanatili natin na sila ay botsyog. Ayan, kagaya nito, o diba? Ang bobotsyog nila. Ayan. So, kapag ka Sunday, yun nga, talagang dito ako nakakapaglinis sa kanila. Tapos naalala ko na, kailangan mong maglinis. Kailangan mo silang i-brush up kasi nalikabukan din sila. So, ayun. Ano pa? So, dyan ko din nakikita na parang super dry and may problema na yung iba kong mga halaman. So, nakakatuwa din yung segment ko na to. Hindi lang sa nagsha-shoutout, nag-health awareness, wala lang tayong health awareness today. But, sa next week po meron. And, ayan, dyan ko nakikita yung mga pinollinate ko na, mukhang okay to. So, tingnan nyo yung na-pollinate ko. Ayan, so, nabuntis na. So, yun nga, hindi nga ako nagtatagumpay sa pagpo-pollinate ng iba, hinahangin. So, hopefully, ito hindi. And, yun nga, yung ito, parang si Shinchowa siya. Hindi ko lang nakita yung flower. Ayan. Pero, siya yun. So, sayang. Anyway, magpa-flower pa naman yan, I think. So, hopefully, meron pang kasunod. So, ayun, abangan nyo yung ating mga new collection. And, ano pa ba? Yung mga care tips ko, ayan, di ba? Ayan yung mga gym ko, hindi po yan lahat. Yung iba nasa rack, yung iba nandito, yung iba nandun, yung iba, ayun, they are everywhere, ayan. So, hindi pa yan lahat, yung iba nandun. So, yung ibang mga succulent, usually nandun, tsaka dito, tsaka sa plant rack. So, abangan nyo yung mga care tips ko sa mga succulent. 1 by 1 po iyan. Isang week po siya sa April. Abangan nyo yan. So, ayun, I hope nag-enjoy kayo at meron ako na i-share about sa succulent do's and don'ts, yung mga pamahiin, tama ba yun? Ayun. And kung nagustuhan nyo po at nag-enjoy kayo sa ating vlog today, please don't forget to hit the like and subscribe button. Ayan. So, hopefully, ngayon lang ulit ako nag-flex ng ganito karami kasi nandito yung lamesa na ito. So, naisip ko, i-flex ko na nga yung iba. Bakit may langaw? So, ngayon lang ulit talaga ako nag-flex kasi sinipag din ako. So, ang pagbabalik nito ay mahirap. Ibabalik ko to sa rack, kung saan sila nakalagay, mahirap. So, para makita nyo din yung ganda nila. So, thank you for watching again. This is your nurse Juanita saying, and everyday vlog, beautiful vlog at 7 p.m. Daily po yan. Dito lang yan sa Everything Nice at Twitch. At totoo pong, everything here is succulent love. Ayan. So, this is your nurse Juanita saying, God bless po at lagi mag-ingat.